Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala sila. Sa ganap na alas 7:20 ng umaga, handa na si Guman, ngunit kailangan niyang manatili sa silid na naghihintay na sunduin siya ng pamilya Tang. Dinala ni Guning si Leng Xiaoteng upang makita si Guman, at ibinigay sa kanya ni Leng Xiaoteng ang regalong inihanda niya para sa kanya. Maligayang araw ng kasal, ito ay isang regalo para sa iyo. Pagkasabi nito, ibinigay ni Leng Xiaoteng ang paper bag kay Guman. Maraming salamat, masaya si Guman na natanggap ang regalo. Alam niyang napakamahal nito, ngunit dahil sa kabaitan ni Leng Xiaoteng, kaya tinanggap niya ito. Bilang karagdagan, si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning, kaya hindi niya ito tatanggihan. Mama, buksan mo. Ano ang nasa loob? Tanong ni Guning na may pagkamausisa. Hindi niya ginamit ang kanyang jade eyes para suriin, dahil ito ay magiging kawalang galang. Sige, walang intensyon si Guman na buksan ang regalo sa harap mismo ni Leng Xiaoteng, ngunit pumayag siyang gawin iyon dahil gusto ni Guning na makita kung ano ang nasa loob. May kwintas na may pendant na diamante na hugis bangka, humigit kumulang 10 karat ang bigat sa kahon ng alahas. Wow, ang ganda, humanga si Guning. Bagamat hindi niya makilala ang uri ng brilyante, mukhang mas maganda at mas may kintab ito kaysa sa mga ordinaryong diamante. Talagang, napakakinang nito. Nagustuhan ito ni Guman sa unang tingin. Anong klaseng brilyante ito? Ibang-iba ito sa mga normal na diamante, tanong ni Guning. Ito ang bituin ng Afrika, at ang hari ng mga diamante, sabi ni Leng Xiaoteng. Ang bituin ng Afrika, at ang hari ng mga diamante. Narinig na ito ni Guning noon, at nagkakahalaga ito ng 5 milyong yuan isang karat dahil sa pambihira nito. Ang brilyante sa kwintas na ito ay tumitimbang ng 10 karat, na nangangahulugang nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 50 milyong yuan, at iyon lamang ang presyo ng hilaw na brilyante. Ang marangyang kwintas na diamante ay dapat nagawa ng isang sikat na dalubhasang taga-disenyo ng alahas. Sa kasong iyon, dapat itong nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 milyong yuan. Napakamahal siguro nito, di ba? Bagamat hindi pa ito narinig ni Guman noon, alam niya na ang presyo nito ay kailangang napakataas dahil sa titulo nito. Walang intensyon si Leng Xiaoteng na sabihin kay Guman ang presyo, ngunit ginawa ni Guning dahil umaasa siyang mag-iiwan ito ng magandang impresyon kay Guman. Nay! Ang Star of Africa ay nagkakahalaga ng 5 milyong yuan ang isang karat. At ang brilyante sa kwintas na ito sa iyong kamay ay tumitimbang ng humigit kumulang 10 karat, kaya ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong yuan. Kasama ang bayad ng taga-disenyo, dapat itong nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 milyong yuan. Ano? Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 70 milyong yuan. Masyadong mahal. Nagulat si Guman. Ayos lang. Kung gusto mo, hindi mahalaga ang presyo nito, sabi ni Leng Xiaoteng nang may katapatan. Sinadya niya iyon, dahil gusto lang niyang maging masaya si Guman. Well, syempre gusto ko. Halos hindi maibaba ni Guman ang kwintas, dahil literal siyang natigilan dito. Gayunpaman, naisip pa rin niya na ito ay masyadong mahal at natatakot siya na baka masira o mawala ito. Kasabay nito, naunawaan din niya na maaaring masaktan si Leng Xiaoteng kung isasauli niya ang kanyang regalo dahil sa presyo nito. Maraming salamat, Xiaoteng, sabi ni Guman. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, sabi ni Leng Xiaoteng. Bandang 7:30 AM, dumating si Haoran at ang iba pa. Nang marinig ang kanilang mga boses, bumaba si Guning at tinanong sina Guqing at Wen Yulan na makipag-chat kay Guman sa silid, kung sakaling naiinip si Guman. Sa oras na ito ang linya ng mga sasakyang pangkasal ay umalis din mula sa bahay ng pamilyang Tang upang kunin si Guman. Nang lumitaw ang 12 mag-agarang sasakyan sa linya sa kalsada, lahat ay naakit dito. Hindi ito ang pinakamarangyang linya ng mga sasakyang pangkasal. Dahil maraming tao ang piniling umarkila ng mga mamahaling sasakyan sa araw ng kanilang kasal para magpakitang gilas, at hindi gaanong magastos ang pagrente ng isang linya ng mga sasakyan. Gayunpaman,
hindi pangkaraniwan para sa mga ordinaryong tao na makakita ng napakaraming mag-agarang sasakyan. Gusto ni Tang Yunfan na magdaos ng engranding kasal para kay Guman, ngunit mas pinili ni Guman na panatilihin itong simple. Kahit na ito ang unang pagkakataon na ikakasal si Guman, at pinangarap din niyang magkaroon ng engranding kasal, hindi na siya isang batang babae. Mapapahiya siya kung masyadong mapapansin ang kasal. Bukod dito, mahal talaga nila ang isa't isa, kaya hindi nila kailangang mag-aksaya ng maraming pera sa isang seremonya. Kahit na kayang bayaran ng pamilya Tang ang isang engranding kasal hanggat gusto niya, naisip ni Guman na hindi ito kailangan. Sa mga mata ni Tang Yunfan, ang kanilang kasal ay napakasimple, ngunit ito ay sobrang maluho sa opinyon ng mga karaniwang tao. Hindi rin masyadong nakatulog si Tang Yunfan noong gabing iyon, ngunit puno pa rin siya ng lakas nang magising siya kinaumagahan. Alas 7:50 ng umaga dumating ang pila ng mga sasakyang pangkasal. Si Tang Yunfan, Tang Yunhang, Cao Ruowa, Cao Wenjun, Tang Jiayang, Tang Jakay, at iba pang lalaking miyembro ng pamilyang Tang ay lahat ay nagpakita. Ang mga babaeng miyembro ng pamilyang Tang, kabilang si Cao Wenxin, gayunpaman, ay nanatili sa bahay at naghintay sa pagdating ni Guman. Si Xin Bei ay boyfriend ni Cao Wenxin, pero guest pa rin siya ngayon, kaya hindi siya sumipot hanggang sa reception dinner sa hotel. Bilang isang papel sa pamilya Tang, malinaw na hindi dapat magpakita si Tang Haifeng ngayon. Hinihintay niya ang bagong kasal na maghain sa kanya ng tsaa sa bahay ng pamilya Tang, na bahagi ng seremonya. Nang makitang ang linya ng mga mararangyang sasakyan ay ipinadala ng pamilya Tang, muling nabigla ang lahat. Ang pamilyang Tang ay napakayaman, kaya ang bawat isa sa mga kotseng iyon ay hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Hindi lihim na ang pamilya Tang ay isang napakayamang pamilya sa CTB, kaya hindi nagtagal ay tinanggap ng mga nanonood ang nakakagulat na balita. Bakit pakiramdam ko parang pamilyar ang lalaking ikakasal? Biglang sinabi ni Anye nang makita niya si Tang Yunfan. Saglit na lumingon si Hao Ran at ang iba pa kay Tang Yunfan habang sinabi ni Chu Peihan, ang kasintahang lalaki ay malapit na ang kahawig ng aming amo, kaya't pakiramdam mo parang pamilyar siya. Nang marinig iyon, tumango ang lahat, ngunit may ibang ideya si Anye. Hindi na bata pa ang nobya o ang nobyo, kaya wala silang masyadong aktibidad sa araw ng kasal. Binigyan ng mga lalaking miyembro ng pamilyang Tang ang lahat ng nasa bahay ni Guning ng pulang sobra bago nila kinuha si Guman. Alas 8 ng umaga, umalis ang nobya sa kanyang tahanan para sa bahay ng pamilyang Tang gaya ng plano. Habang sumunod si Guning at ang iba pa. Nakaupo sina Chu Peihan, Su Anya, at Yumixi sa kotse ni Guning, habang nagmamaneho si Leng Xiaoteng. Bagamat walang gaanong espasyo sa isang sports car, maaari pa rin itong tumanggap ng ilang payat na batang babae. Ibinahagi ni Hao Ran at ng iba pang mga lalaki ang MPV na minamaneho ni Qiao Ya, habang si Gu Qing at ang iba ay nakaupo sa isa pang MPV na minamaneho ni Gao Yi. Medyo nalungkot sina Gu Qingxi at Gu Yinyin dahil hindi sila makapagmaneho sa sports car ni Guning, ngunit hindi nila ito ipinakita sa kanilang mga mukha. Napansin ni Wen Yulan ang kanilang reaksyon, at pinuna sila sa ilang sandali. Ngayon ang araw ng kasal ng kanilang tiyahin, at dapat silang maging masaya. Si Jiang Xinyo, sa kabilang banda, ay isang napakamaalalahang babae, at nakikinig sa kaayusan ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa bahay ng pamilya Tang, nagulat silang lahat sa maluwag at magandang bahay. Wow, boss, gaano kayaman ang iyong ama? Tanong ni Hao Ran. Nasa CTB sila ngayon, at napakataas ng presyo ng pabahay sa lungsod na ito. Bagamat hindi sila nasa downtown, ang lugar na ito ay kailangang ang lugar na tirahan ng napakayaman ng mga tao dahil sa layout nito. Dahil sa laki ng bahay ng pamilya Tang, halos hindi ito kayang bayaran ng mga normal na mayayaman. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1,000,000,000 yuan, at kahit na ang bayad para sa taunang paglilinis nito ay maaaring higit sa 1,000,000,000 yuan.
Tila ang ama ni Guning ay dapat magkaroon ng yaman na mahigit 10 bilyong yuan. Magkwento ka pa tungkol sa tatay mo. Nagtatakang tanong din ng iba. Dahil dumating na sila para dumalo sa kasal, hindi na kailangang ilihim pa ito sa kanila. Ang bahay na ito ay pag-aari ng pinakamayamang pamilya sa CTB, ang pamilyang Tang, at ang aking ama ang tagapagmana nito. Tinatawag siyang Lord Tang, at siya rin ang chairman ng Tang Huang. Ano? Ang pinakamayamang pamilya sa CTB. Ang chairman ng Tang Huang. Seryoso. Hindi na sila mabigla ngayon. Narinig nilang lahat ang sikat na pamilyang Tang at Tang Huang sa CTB, ngunit nagulat sila nang malaman na ang chairman ng Tang Huang ay ang biyolohikal na ama ni Guning. Bagamat sinabi sa kanila ni Guning na ang apelyido ng kanyang biyolohikal na ama ay Tang. At ang pamilyang Tang ay napakayaman, hindi nila ito ikinonekta sa numero 1 pinakamayamang pamilyang Tang sa CTB, dahil ito ay lubos na hindi kapanipaniwala. Tandang padamdam. Ngayon alam ko na kung bakit naramdaman kong napakapamilyar ng lalaking ikakasal. Nakita ko na ang mukha niya sa cover ng isang sikat na finance magazine, sabi ni Anyi. Laking gulat niya nang makilala niya ng personal ang isang mahalagang tao, at ang lalaki pala ang biyolohikal na ama ng kanyang amo. Well, kung ganoon, ang ginoo doon ay dapat nakalihim ng Municipal Party Committee ng CTB, tama ba? Lumingon si Howran para tingnan si Tang Yunhang. Hindi niya nakilala si Tang Yunhang, ngunit narinig niya ang kanyang pangalan noon. Ang unang anak ng pinakamayamang pamilya sa CTB ay naging kalihim din ng Municipal Party Committee ng CTB. Oo, sagot ni Guning. Enhart v. Epsilon Pound N. Pagbabago ng mga sandali sa mga alaala. Lahat ay namangha. Si Guching at ang iba pa ay natigilan din. Hindi sila makapaniwala na nagpakasal si Guman sa napakalakas na pamilya sa CTB. Walang sino man sa CTB ang nangahas na inisin ang pamilya Tang. Pagkatapos marinig iyon, si Guching at ang iba pa ay sobrang kinabahan. Hindi nila alam kung paano kumilos at magsalita sa mga sumunod na oras. Kasabay nito, nag-aalala rin sila sa posisyon ni Guman sa pamilya Tang. Karaniwang kaalaman na kahit isang normal na mayamang pamilya ay nagmamalasakit sa isang pag-aasawa sa pagitan ng mga pamilyang may pantay na katayuan sa lipunan. Pabayaan ang mga sobrang mayaman sa pamilya. Sa mga normal na kaso, imposibleng magpakasal si Guman sa pamilya Tang. Ang mga nag-aalala sa posisyon ni Guman sa pamilya Tang ay hindi alam ang tungkol sa lahat ng kumpanya at kayamanan ni Guning. Kaya naisip nila na hindi masama si Guman na maging miyembro ng pamilya Tang. Bagamat ang ari-arian ni Guning ay halos hindi maihahambing sa pamilya Tang, sapat na para kay Guman na tanggapin ng pamilya Tang. Sa totoo lang, kahit na si Guning at Guman ay mahirap pa rin gaya ng dati, si Tang Yunfan ang ako ng responsibilidad bilang isang ama at asawa. Si Tang Yunfan ay may karapatan sa sarili niyang kasal, kaya siya ang makapagpasya kung sinong babae ang gusto niyang pakasalan. Dahil siya ang namamahala sa karamihan ng ari-arian ng pamilya Tang ngayon, ang korporasyon ng negosyo ng pamilya Tang ay mabilis na lumago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa ngayon, ang pamilyang Tang ay ang kilalang numero 1 super rich na pamilya sa CTB. Ningning, masyadong hindi ka panipaniwala. Nanginginig ang boses ni Guching. Sobrang kinakabahan ako ngayon. Ano ang dapat kong sabihin o gawin mamaya? Sabi ni Wen Yulan. Natuwa si Guning sa kanilang reaksyon. Relax, just behave normally, sabi ni Guning para aliwin sila. Anay na siyang makisama sa pamilya Tang, kaya naisip niya na madali lang ito. Hindi kasing dali ng sinabi mo. Hindi tayo mapakali. Nakipagtalo si Guching. Idinagdag ni Wen Yulan, tama, ang pamilyang Tang ay ang pinakamalaking pamilya sa CTB, at dapat na napaka-impluwensya rin ito sa buong bansa. Si Wen Yulan ay isang ordinaryong mamamayan lamang, at ang huling bagay na gusto niyang gawin ay ang manginis sa mga mayayaman o makapangyarihang mga tao. Kung nangyari ito, hindi niya kakayanin ang resulta. Natuwa si Guning sa kanilang reaksyon.
Sabay-sabay na itinikom ni Gu Qingxi at ng iba pang mga bata ang kanilang mga bibig, at hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Nakaramdam din ng pagkabalisa sina Jiang Shu at Gu Qinyang. Kinabahan din si Chu Pihan at ang iba pa, lalo na sina Yu Mixi at Zhang Tianping. Ang mga taong nanatili sa bahay ng pamilyang Tang para sa hapunan ay pawang malapit na kamag-anak o kaibigan nila. Ang mga normal na kamag-anak at kaibigan ay nagtitipon-tipon sa isang 5-star hotel. Dahil sa katayuan sa lipunan ng pamilyang Tang, maraming dumalo para sa kasal ngayon, ngunit hindi marami sa kanila ang malapit na kaibigan. Kunin si Guning bilang halimbawa, mayroon siyang hindi mabilang na mga kakilala at kaibigan, tulad ni Bai Shoyan sa CTG, Xu Qingyin at Guana sa kabisera at iba pa. Gayunpaman, tanging si Chu Pihan at ang iba pa niyang mga kaskwela ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya mag-iimbita ng mga karaniwang kaibigan o kakilala hanggang sa kanyang sariling kasal. Tinawagan din ni Guning si Pan Zero, ngunit hindi niya sinabi sa kanya na iyon ang kasal ng kanyang ina sa simula. Tinanong lang niya ito kung magiging libre siya sa araw na iyon. Wala si Pan Zero sa CTB, kaya ayaw ni Guning na sabihin sa kanya ang higit pang mga detalye, kung sakaling makagambala ito sa kanyang trabaho. Tinanong siya ni Pan Zero kung ano ang dahilan, at ipinaliwanag ni Guning na gusto lang niya itong imbitahan na sabay na kumain. Sa sandaling ito, natanggap ni Guning ang tawag ni Pan Zero. Hey, boss, pupunta ako sa CTB mamayang hapon, at dadalo ako sa isang kasal kasama ang aking pamilya sa 4 PM, sabi ni Pan Zero nang sinagot ni Guning ang kanyang tawag. Ay, boss, naalala ko lang na kamag-anak ka pala ng pamilyang Tang ha. Ngayon ang araw ng kasal ni Lord Tang. Dapat imbitado ka diba? Hindi naalala ni Pan Zero na si Guning ay kamag-anak ng pamilyang Tang hanggang ngayon. Oo, sabi ni Guning. Bueno, ang totoo ay tinawagan kita noong araw na iyon upang anyayahan kang dumalo sa kasal ngayon, dahil ang nobya ay ang aking ina, at ang kasintahang lalaki ay ang aking ama. Wala nang intensyon si Guning na ilihim pa ito. Ano? Nagulat si Pan Zero. Ang ibig mo bang sabihin ay si Lord Tang ang iyong stepfather? Hindi makapaniwala si Pan Zero sa kanyang narinig. Hindi ko siya stepfather, kundi biological father. Isang aksidente ang nangyari 19 na taon na ang nakakaraan, kaya hiwalay kami hanggang ngayon. Well, ito ay isang mahabang kwento. Dahil imbitado ka, pumunta ka dito ngayon. Sabi ni Guning. Oh, sure. Naunawaan ni Pan Zero na hindi na siya dapat magtanong patungkol doon. Pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Bakit hindi? Plano kong imbitahan din sila, ngunit hindi ako masyadong pamilyar sa kanila, sabi ni Guning. Mabuti, sasama ako sa kanila, sabi ni Pan Zero, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Habang nag-uusap sila sa telepono, binuhat na ni Tang Yunfan si Guman sa kanyang mga bisig pagkababa ng sasakyan. Pagkatapos, naglakad siya sa red carpet patungo sa front gate. Sumunod si Guning at ang iba pa. Ibinaba ni Tang Yunfan si Guman sa pintuan ng pangunahing gusali, pagkatapos ay tumawid sa isang maliit na brazier papunta sa bulwagan. Sa bulwagan ng bahay ng pamilyang Tang, si Tang Haifeng ay nakaupo sa isang magandang upuang kahoy. Natuwa siya nang makitang pumasok ang magkasintahan. Lumuhad sila sa harap ni Tang Haifeng at inihain siya ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay binigyan ni Tang Haifeng ang bawat isa sa kanila ng pulang sobra, at tinawag siya ni Guman na kanyang ama, na siyang huling hakbang ng seremonya. Nang matapos ang seremonya, oras na para magpahinga bago ang hapunan. Ang lahat ng mga bisita ay nag-uusap at umiinom ng tsaa sa bakuran. Boss, hindi pa rin ako makapaniwala. Paanong ang biolohikal mong ama ay si Lord Tang? Dahil sa posisyon ng iyong ama sa CTB, magagawa mo ang anumang gusto mo at walang maglalakas loob na kumilos laban sa iyo, sabi ni Howran. Tinaas ni Guning ang kanyang kilay. Sa tingin mo ba ako ang uri ng tao na nang-aapi sa iba ayon sa gusto nila dahil lang sa background ng kanilang pamilya?
Si Howran ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumawa sa kahihiyan. Hindi, syempre hindi ka. 11 pa lang noon, at hindi pa magsisimula ang dinner party hanggang 4 PM, kaya iminungkahi ni Guning na magtanghalian sa labas at magsaya ng magkasama. Natuwa ang lahat sa narinig. Sa katunayan, medyo naiinip silang manatili sa bahay ng pamilya Tang. Sila ay isang grupo ng mga aktibong kabataan kung tutuusin. Pagkatapos ay pumunta si Guning upang humingi ng pahintulot kay Tang Yunfan, at pumayag si Tang Yunfan. Nang marinig ni Cao Wenshin na magsasaya silang magkasama sa labas, sumama siya sa kanila nang walang pagkaantala, ngunit nagmaneho siya ng sarili niyang sasakyan dahil walang sapat na espasyo para sa kanya sa ibang mga sasakyan. Higit sa lahat, kailangan niyang kunin si Jinbei mamaya. Sapat na ang mga ulam ko sa mga mag-agarang restaurant na iyon. Bakit hindi tayo pumunta sa isang mountain villa para magpahinga sandali? Tara na. Sabay silang umalis sa bahay ng pamilyang Tang. Tinawag ni Panziro si Guanbin nang walang pag-aalinlangan nang malaman niyang si Tang Yunfan ang biolohikal na ama ni Guning. Nagulat din si Guanbin nang malaman niya ang balita. Seryoso? Sigurado ka ba? Hindi rin makapaniwala si Guanbin. Sigurado ako, at tama ang narinig mo. Ang chairman ng Tang Huang ay ang biolohikal na ama ng aking amo. Ngayon ang araw ng kasal ng kanyang ama at ina, at imbitado rin kami. Paliwanag ni Panziro. Matagal bago matuno ni Guanbin ang balita, ngunit nag-alinlangan siyang tanggapin ang imbitasyon. Inimbitahan din ba ako ni Miss Go, o ikaw lang? Tama bang sumama ako sa'yo? Hindi imbitado ang pamilya Guan, at hindi rin siya tinawagan ni Guning ng personal, kaya medyo napahiya siya. Bagamat ang pamilya Guan ay nagmamay-ari ng ilang daang milyong yuan sa kayamanan, na kwalipikadong tawaging isang mayamang pamilya, ito ay halos hindi maihahambing sa pamilyang Tang. Ang pamilya Guan at ang pamilya Tang ay bihirang magkita, maliban sa ilang business meeting. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan nila. Hindi ka tinawagan ng boss ko dahil lang sa tingin niya na hindi ka niya masyadong kilala. Tinanong ko siya kung maaari akong dumalo sa kasal kasama ang aking mga kaibigan, at pumayag siya, sabi ni Panziro. Talaga, natuwa si Guanbin. Karangalan niyang dumalo sa kasalang ginanap ng pamilya Tang. Kaya naman, sumang-ayon si Guanbin ng may kasiglahan. Tinawagan din ni Panziro ang iba pa niyang kaibigan. Nagulat din ang iba niyang mga kaibigan, nang malaman nila na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan. Gayunpaman, kahit na si Guning ay miyembro ng pamilyang Tang, naniniwala pa rin sila na itinayo niya ang kanyang business empire sa kanyang sarili. Hinangaan nila pati na rin nagtiwala kay Guning. Gayunpaman, ilang beses pa lang nilang nakilala si Guning, kaya simpleng magkakilala lang sila. Kung hindi dahil sa imbitasyon ni Panziro at Guning, hindi nila maiisip na magpakita sa kasal. Sa kanilang mga mata ay isang malaking karangalan ang dumalo sa kasal na ginanap ng pamilya Tang. Nakaramdam pa sila ng labis na karangalan nang kumain sila noon kasama sina Tang Jakay at Cao Wenshin. Naisip nila na napakaswerte nilang nakilala si Guning sa kanilang buhay. Ang tahanan ni Zhou Guangru ay matatagpuan sa isang high-end na villa area sa suburb malapit sa CTB. Sabado ngayon, kaya hindi umalis si Zhou Guangru para magtrabaho. Nang matanggap niya ang tawag ni Panziro, kakabangon niya lang at nag-eehersisyo sa bakuran. Ang pag-uusap ni Zhou Guangru at Panziro sa telepono ay narinig ng kanyang kuya na si Zhou Guangming, na nasa bakuran din. Naisip ni Zhou Guangming na dadalo si Zhou Guangru sa kasal na ginanap ng pamilya Tang dahil sa imbitasyon ng kanyang kaibigan. Nang malaman iyon, hindi nasisiyahan si Zhou Guangming. Ginawa na niya ang lahat para makakuha ng imbitasyon sa kasal mula nang mabalitaan niyang gaganapin ito ngayon ng pamilya Tang. Maraming mahahalagang tao ang magsasama-sama sa kasal, kaya nagplano siyang makipagkita at maging pamilyar sa kanila, na makakatulong para sa negosyo ng pamilya Zhou at sa kanyang sarili. Gayunpaman, nabigo siya.
hindi naging madali ang makakuha ng liham ng imbitasyon para dito. Humarap din si Zhou Guangming sa kanyang mga kaibigan na inanyayahan para humingi ng tulong, ngunit tinanggihan siya ng lahat. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpakita sa kasal ng walang imbitasyon, dahil nakakahiya kung ito ay malantad. Ngayon sa kanyang pagkamangha, inanyayahan si Zhou Guangru, at hindi niya ito matanggap. Nang lumingon si Zhou Guangru, nakita niya ang malungkot na mukha ni Zhou Guangming, at ang nasa sabik ng ngiti ay nawala sa kanyang mukha sa isang iglap. Parang hindi sila magkasundo. Kung tutuusin, parang magkaaway ang magkapatid. Mga ad ng Pub Future. Sina Zhou Guangming at Zhou Guangru ay magkapatid sa ama. Na may iisang ama, ngunit itinuring ni Zhou Guangming si Zhou Guangru bilang isang tinak sa kanyang panig mula pa noong sila ay mga bata pa. Pinilit niyang itaboy si Zhou Guangru sa kanilang tahanan, dahil naniniwala siya na ang ina ni Zhou Guangru ay nagpilit sa kanyang ina na umalis. Kaya naman, si Zhou Guangru ay madalas na nabuli ni Zhou Guangming noong kanilang kabataan. Gayunpaman, ang katotohanan ay iniwan ng ina ni Zhou Guangming ang kanyang ama para sa ibang lalaki dahil mahirap ang kanyang ama noon. Si Zhou Guangru ay isang maliit na manggugulo noong siya ay bata, habang si Zhou Guangming ay palaging tahimik at masunurin. Dahil doon, hindi kailanman naniwala ang kanilang ama kay Zhou Guangru nang sabihin niya kay Zhou Guangming. Naniwala sa kanya ang ina ni Zhou Guangru, ngunit hindi niya magawang punahin si Zhou Guangming bilang stepmother. Kung gagawin niya iyon, maaaring sabihin ng mga tao na siya ay isang hindi mabait na stepmother, kaya maaari lang niyang aliwin si Zhou Guangru ng pribado. Nang sila ay lumaki, unti-unting naunawaan ni Zhou Guangming ang katotohanan. Kaya't itinigil niya ang pambubuli kay Zhou Guangru, ngunit hindi naging maayos ang kanilang relasyon dahil sa posisyong tagapagmana ng pamilya Zhou. Sa simula, walang interes si Zhou Guangru na kunin ang negosyo ng kanilang pamilya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Zhou Guangming. Alinsunod dito, nagpasya si Zhou Guangru na makipagkompetensya laban sa kanya, at pareho silang nagtrabaho ng husto sa kumpanya upang makuha ang pag-aproba ng kanilang ama. Dahil pareho silang outstanding, walang balak ang kanilang ama na pumili ng tagapagmana sa kanila ngayon. Hindi pipiliin ng kanilang ama ang tagapagmana ayon sa kanilang edad, sa halip ay titingnan niya ang kanilang kakayahan. Dadalo ka ba sa kasal na gaganapin ng pamilya Tang? Tanong ni Zhou Guangming, bagamat hindi niya alam ang sagot. Umaasa siya na maaaring tulungan siya ni Zhou Guangru. Kahit na hindi sila magkasundo, pinanatili pa rin nila ang kanilang family connection sa isa't isa. Gaano man niya kagalit si Zhou Guangru, gagamitin pa rin niya ito kapag kinakailangan. Oo, sabi ni Zhou Guangru. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong ni Zhou Guangming sa magalang na tono. Nang marinig iyon, itinaas ni Zhou Guangru ang kanyang kilay. Malinaw na naiintindihan niya ang pakay ni Zhou Guangming at hinamak ito, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Bakit? May kailangan akong harapin, sabi ni Zhou Guangming. Sa totoo lang, pareho silang batid na pareho nilang gustong makilala ang mas mahalaga mga tao sa pamamagitan ng lahat ng uri ng mga kaganapang panlipunan. Paumanhin, natatakot ako na hindi mo magagawa, sabi ni Zhou Guangru. Ayaw niyang tulungan ang kanyang katunggali. Sa simula pa lang, hindi siya tatanggi na makipagkasundo kay Zhou Guangming dahil ang mga hindi kasiya siyang karanasang iyon ay nangyari sa kanilang pagkabata. Gayunpaman, si Zhou Guangming ay hindi tumigil sa pagpupumilit sa kanya kahit na nilinaw niya na wala siyang interes na kunin ang negosyo ng kanilang pamilya. Sa kasong iyon, kailangan niyang lumaban. Desidido na siyang manalo sa laban ng tagapagmana. Bagamat nakikipagkompetensya siya kay Zhou Guangming, hindi siya magpapaka na laban sa kanya sa likuran niya dahil magkapatid sila, ngunit hindi rin siya ngingiti at titiisin kung magplano si Zhou Guangming laban sa kanya. Ikaw. Hindi ito nakakagulat na sagot, ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Zhou Guangming. Sa sandaling ito, bumaba ang kanilang ama. Nang makitang parehong sina Zhou Guangru at Zhou Guangming ay nasa bakuran, naglakad din siya palabas. Nang mapansin ni Zhou Guangru ang kanyang ama,
nauna siyang naglakad ng may pananabik. Tay, naimbitahan lang po akong dumalo sa kasal na ginanap ng pamilya Tang. Anong klaseng regalo sa tingin mo ang dapat kong ihanda para dito? Ano? Inimbitahan ka sa kasal na ginanap ng pamilya Tang. Hindi makapaniwala ang kanyang ama. Talaga? Siyempre. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na si Guning ay aking kakilala? Bagamat hindi kami pamilyar, si Guning ang amo ni Panziro, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makilala siya, sabi ni Zhou Guangguo, ngunit pinutol siya ng kanyang ama. Sa palagay ko ay walang kinalaman iyon sa pamilya Tang. Siyempre naman. Si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan, at si Tang Yunfan ay ikakasal sa kanyang biological na ina ngayon. Sabi ni Zhou Guangguo. Nang marinig iyon, muling nagulat ang kanyang ama, ngunit tumawa ng malakas na may kasiyahan sa susunod na segundo. Magaling, ang aking mabuting anak. Tuwang-tuwa ang kanyang ama na si Zhou Guangguo ay nakabuo ng isang relasyon sa isang maimpluwensyang figure at pamilya. Malamang na hindi sila masyadong makikinabang dito, ngunit hindi ito makakasama sa kanila. Anong regalo ang dapat kong ihanda? Tanong ulit ni Zhou Guangguo. Oh, tama. Let me think about it, sabi ng kanyang ama. Nagselos si Zhou Guangming at puno ng puot kay Zhou Guangguo matapos makitang ipinagmamalaki ng kanilang ama si Zhou Guangguo. Malinaw niyang alam na mas mahal ng kanilang ama si Zhou Guangguo kaysa sa kanya mula pa noong mga bata pa sila. Dahil inimbitahan si Zhou Guangguo na dumalo sa kasal na ginanap ng pamilya Tang ngayon, mas bibigyan din siya ng pansin ng kanilang ama. Noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, iniwan sila ng kanyang ina, at siya ay pinabalik upang manirahan sa kanyang mga lolo't lola. Pupunta lang siya sa CTB kapag nagbabakasyon para tumira sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay walang gaanong oras para alagaan siya, at pinakasalan ang ina ni Zhou Guangguo kalaunan. Hindi siya pinauwi ng kanyang ama hanggang sa kumikita ang kanyang negosyo at sa wakas ay nakayanan na nila ang isang yaya. Sa oras na iyon si Zhou Guangguo ay 3 taong gulang at siya ay 7. Kahit maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama, laging may distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, ang kanyang ama ay mas malapit kay Zhou Guangguo. Ang ina ni Zhou Guangguo ay isa ring mabait na babae, at ginawa ang kanyang makakaya upang maging patas, ngunit si Zhou Guangming ay hindi niya tunay na anak. Itay, ito ay isang magandang pagkakataon upang matulungan ang aming pamilya na bumuo ng mga relasyon sa mga mahahalagang tao. Sa tingin ko, mas maganda kung makakasama ko si Guangguo doon, sabi ni Zhou Guangming, sinusubukang hikayatin ang kanilang ama na pumanig sa kanya. Naisip ng kanilang ama na ito ay makatwiran, ngunit hindi siya gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Sa halip, lumingon siya para tanungin si Zhou Guangguo, Guangguo, ano sa palagay mo? Si Zhou Guangguo ay nagkunwaring nasulok. Dad, gusto ko sana, pero naimbitahan ako dahil sa relasyon ni Zero kay Miss Go, hindi dahil kaibigan ako ni Miss Go. Paano kung malungkot si Miss Go na isinama ko si Kuya? Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na hindi masiyahan si Miss Go. Nang marinig iyon, pumayag ang kanilang ama. Tama ka. Guangming, sa tingin ko mas mabuting manatili ka sa bahay. Sige, tumanggo si Zhou Guangming, ngunit naiinis. Sa kanyang pagtataka, tumanggi pa rin si Zhou Guangguo na tulungan siya sa harap mismo ng kanilang ama. Sinisi niya si Zhou Guangguo dito. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita sa kanyang mukha ang kanyang kawalang kasiyahan, kung minsan hindi siya nagustuhan ng kanilang ama. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay magkasamang nagsaya sa Mountain Villa pagkatapos ng tanghalian upang magpalipas ng oras. Di ba sabi mo sasabihin mo sa akin ang mga detalye tungkol sa nangyari kagabi pagkatapos mong biglang umalis? Tanong ni Leng Xiaoteng kay Guning. Naalala ni Guning na nangako siya kay Leng Xiaoteng na sasabihin sa kanya ang lahat tungkol sa nangyari kagabi. Nako, may nakasalubong akong miyembro ng evil practice sa airport nang sunduin kita kahapon. Naisip ko na walang magandang mangyayari sa pagpunta niya doon, kaya sinundan ko siya hanggang sa isang abandonadong villa area sa isang suburb.
Natagpuan ko ang isang 14 anyos na batang babae na nakatali sa isang upuan at halata na ang lalaki ay gustong sumipsip ng kanyang dugo para sa kanyang panloob na disiplina. Kaya ako ay lumaban sa kanya, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, agad na kinabahan si Leng Xiaoteng. Ayos ka lang. Ngumiti si Guning. Ayos lang ako. Natutuwa akong malaman iyon. Dahil sinabi ni Guning na ayos lang siya, naniwala si Leng Xiaoteng sa kanya. Although magaling talagang lumaban yung lalaki, nakontrol ko pa rin yung sitwasyon. Nakatakas siya sa dulo, at nanatili ako para bantayan ang babae bago ako tumawag ng pulis. Pagkatapos ay iniwan ko ito sa pulisya, patuloy ni Guning. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Pinahirapan ka ba nila? Tanong ni Leng Xiaoteng. Talagang nagmamalasakit siya sa kanyang kaligtasan. Hindi, sinabi ko sa kanila kung sino ako, at pumunta sila upang suriin ang mga video ng pagsubaybay. Ibinigay ko rin sa pinuno nila ang aking name card para ma-contact nila ako kung kailangan nila ng tulong ko, sabi ni Guning. Madaling mahanap ng pulis ang katotohanan pagkatapos suriin ang mga surveillance video, kaya alam nila na inosente si Guning. Naunawaan ni Guning na hindi siya malilimutan ng lalaki ng evil practice, at malaki ang posibilidad na nasa CTB pa siya ngayon. Gayunpaman, mahirap para sa lalaki na makilala siya maliban kung naglabas siya ng ilang mahiwagang kapangyarihan. Nakasuot siya ng itim na balabal at maskara noon at iba ang boses. Kahit nakatayo siya ngayon sa harap ng lalaki ay hindi pa rin siya nito makilala. Hindi inisip ni Guning na may kakayahan ang lalaki na hanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi man lang siya natatakot sa kanya, ngunit bahagyang nag-aalala na baka masangkot ang kanyang pamilya. Para sa batang babae, nailigtas ni Guning ang kanyang buhay minsan, ngunit hindi siya sigurado na matutulungan niya siya sa lahat ng oras. Umaasa lang si Guning na mapoprotektahan siya ng mabuti ng pamilya ng babae. Xiaoteng. May pakiramdam ako na kakalabanin natin ang lalaki ng evil practice balang araw sa hinaharap. Kaya dapat kang mag-ingat. Pinaalalahanan ni Guning si Leng Xiaoteng na protektahan ng mabuti ang kanyang sarili. Naramdaman niya na makakatagpo niya ang lalaki ng evil practice sa madaling panahon. Bagamat nagawang talunin ni Leng Xiaoteng ang lalaki, hindi nila malinaw kung ilan ang mga miyembro ng evil practice doon. Kung nakatagpo sila ng mas maraming miyembro ng evil practice, magiging mahirap para sa kanila na manalo sa laban. Higit sa lahat, mayroon siyang premonition na masasaktan sila ni Leng Xiaoteng. Ang kanyang mga premonitions ay palaging tama, kaya sila ay dapat na maging maingat. Oo naman. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na ito ay mapanganib. Alam din niya na ang mga premonitions ni Guning ay palaging tama, kaya hindi siya maaaring maging mas maingat. Sa katunayan, bago niya nakilala si Guning, wala siyang pakialam sa kamatayan, basta't namatay siya sa mabuting paraan. Gayunpaman, nagbago ang isip niya mula nang maging kasintahan niya si Guning dahil ayaw niyang iwan siya. Sa pag-iisip niyan, pinisil ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning. Nang mag-alas-3 na ng hapon, bumalik sila sa bahay ng pamilya Tang. Sinundo ni Cao Wenxin si Jinbei at nandoon din sila. Si Jinbei ay nagpakita bilang kasintahan ni Cao Wenxin sa pagkakataong ito. Nakilala na niya noon sina Tang Yunrong, Cao Ruowa, at Zhang Lahua, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang iba pang miyembro ng pamilyang Tang. Sa kabutihang palad, nakilala na niya ang kanyang magiging biyenan, sina Tang Yunrong at Cao Ruowa, kaya hindi na siya masyadong kinakabahan ngayon. Bilang karagdagan, umaasa rin siyang makikilala ang iba pang miyembro ng pamilya ni Cao Wenxin. Si Tang Yunfan at iba pa ay nakikipag-chat sa kanilang mga bisita sa bulwagan habang umiinom sila ng tsaa at kumakain ng mga dessert. Sa bakuran, si Tang Yunrong ay nakikipag-usap sa isang babae na kasing edad niya, at may isang batang babae na nasa maagang 20s sa tabi ng babae. Maganda siya at nakangiti na parang isang babaeng may pinag-aralan. Ginabayan ni Guning ang kanyang mga kaibigan na magpahinga sa bahay,
habang sina Cao Wenshin at Jinbei ay pinuntahan si Tang Yunrong. Nang makita ni Tang Yunrong si Jinbei, lumiwanag ang kanyang mga mata dahil lubos niyang sinang-ayunan ang kanyang magiging manugang. Ang pamilya ni Jinbei ay hindi mayaman, hindi rin makapangyarihan, ngunit siya ay napakahusay at naging major sa murang edad. Nagkaroon siya ng magandang kinabukasan. Ang pamilyang Cao ay isang pamilyang militar, kaya mas gusto nila ang mga opisyal ng militar. Pinakamahalaga, mayroon silang magandang impresyon kay Jinbei. Hi, Jinbei. Si Tang Yunrong ay bumungad at binati si Jinbei. Ang dalawang babaeng nakatayo sa gilid ni Tang Yunrong ay parehong natigilan kay Jinbei nang maglakad siya papunta sa kanila, lalo na ang batang babae. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang lumitaw si Jinbei sa kanyang paningin. Napagtanto niya na nahulog siya sa kanya sa unang tingin. Sumama siya kay Cao Wenshin. Boyfriend ba niya? Nakaramdam ng inis ang dalaga. Bagamat mayroon na siyang kasintahan, ang kanyang kasintahan ay halos hindi maihahambing kay Jinbei. Isa pa, hindi pa siya kasal kaya naisip niyang may karapatan pa rin siyang pumili ng lalaking pinakamamahal niya. Ikinagalak na makita kang muli, ginang. Cao, magalang na sabi ni Jinbei. Hi, nanay, tiyahin at pinsan Zio. Sinalubong sila ni Cao Wenshin na may malawak na ngiti. Hi, Wenshin. Ikinagalak kitang makita, Wenshin. Magalang din nilang binati si Cao Wenshin. Pagkatapos noon, nahulog ang kanilang paningin kay Jinbei. Tinanong ng tiyahin ni Cao Wenshin si Tang Yunrong, sino ang gwapong binata na ito? Siya ang kasintahan ni Wenshin, si Jinbei, sabi ni Tang Yunrong na may pagmamalaki. Ikinagagalak kong makilala ka, sabi ni Jinbei. Kinagagalak kong makilala ka rin. Ngumiti ang titahiyan ni Cao Wenshin. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong trabaho, Mr. Jin? Ako ay isang sundalo, sagot ni Jinbei. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng tiyahin ni Cao Wenshin. Bagamat hindi niya ipinakita sa kanyang mukha ang tunay na nararamdaman, sumilay sa kanyang mga mata ang isang dampi ng pang-aalipusta. Maging ang batang babae, si Tang Zio, ay nawalan kaagad ng interes kay Jinbei. Akala nila ay mayaman o makapangyarihan ang boyfriend ni Cao Wenshin dahil sa katayuan sa lipunan ng pamilya Cao, ngunit si Jinbei pala ay isang mahirap na sundalo. Sa kanilang mga mata, ang isang karaniwang sundalo ay dapat na mahirap. Dahil mukhang napakabata ni Jinbei, hindi sila naniniwala na maaari siyang magkaroon ng mataas na ranggo sa militar. Si Cao Wenshin ay ipinanganak sa isang napakayaman na pamilya, ngunit ang kanyang kasintahan ay isang mahirap na sundalo. Kahit na ang pamilya ni Tang Zio ay hindi kasing yaman ng pamilya Cao, ang kasintahan ni Tang Zio ay isang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon. Igagalang lamang ng mga tao ang mga nagpakasal sa isang mayamang pamilya. Mas pinapahalagahan din ni Tang Zio ang kayamanan ng isang lalaki kaysa sa kanyang hitsura, kahit na si Jinbei ay napakagwapo at kaakit-akit. Napansin ni Tang Yunrong at ng iba pa ang kanilang reaksyon. Okay lang si Jinbei, ngunit hindi nasisiyahan sina Tang Yunrong at Cao Wenshin. Kahit magkamag-anak sila, madalas pa rin nilang ikinukumpara ang sarili nila sa iba. Ngumiti si Tang Yunrong at nagtanong, sa tingin mo ba ay isang karaniwang sundalo lang si Jinbei? Gaano man kagalit si Tang Yunrong, kumilos pa rin siya bilang isang marangal na ginang. Oh, anong klaseng sundalo si Jinbei? Tanong ng ina ni Tang Zio na may pag-uusisa. Na-curious din si Tang Zio. Naisip niya na ang Jinbei ay maaaring magkaroon ng titulo ng pangalawang tenyente sa murang edad. Bagamat ang pangalawang tenyente ay isa ring opisyal ng militar sa sandatahang lakas, ito ay walang halaga kumpara sa background ng pamilya ni Cao Wenshin. Sinabi ni Tang Yunrong, siya ay isang tenyente koronel, at mas mababa lang ang ranggo kaysa sa ama ni Wenshin. Ang ama ni Wenshin ay mas matanda sa kanya, kaya si Jinbei ay napakahusay na nasa ganoong posisyon sa murang edad. Nang maging tenyente koronel ang ama ni Wenshin, siya ay 35 taong gulang, ngunit si Jinbei ay 26 lamang ngayon.
Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na malampasan ni Jinbei ang ama ni Wenshin sa malapit na hinaharap. Upang pumanig kay Jinbei, minaliit pa ni Tang Yunrong ang kanyang asawa. Kung nalaman ni Kauruwa ang tungkol doon, siya ay magagalit. Gayunpaman, si Tang Yunrong ay nagsasabi ng totoo. Talagang may magandang kinabukasan si Jinbei. Bilang karagdagan, nagsilbi si Jinbei sa Red Flame, at maaari siyang nasa mataas na posisyon kung gusto niyang magtrabaho sa isang rehiyon ng militar. Bagamat hindi mataas ang kanyang sweldo, mayroon siyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay gumana ng mas mahusay kaysa sa pera. Parang natatawa si Cao Wenshin nang ipagtanggol ng kanyang ina si Jinbei, lalo na nang makita niya ang reaksyon ng ina ni Tang Ziyu. Si Jinbei naman, medyo namula. Kasabay nito, naantig din siya na handang ipagtanggol siya ni Tang Yunrong. Ano? Tenyente Koronel, si Tang Ziyu at ang kanyang ina ay parehong nabigla. Hindi sila makapaniwala na si Jinbei ay isang tenyente koronel sa murang edad. Kung totoo ito, tiyak na nakagawa si Jinbei ng mga magagandang tagumpay. Oo, siya nga, sabi ni Tang Yunrong nang may katiyakan. Si Tang Ziyu ay muling naging interesado kay Jinbei. Kung si Jinbei ay isang tenyente koronel, dapat ay nasa posisyon siya ng kapangyarihan. Kung mapapangasawa niya ito, mas mataas ang posisyon niya kaysa sa mga babaeng kasal lang sa mayamang pamilya. Ideya o daydream lang iyon ni Tang Ziyu. Malamang na hindi napansin ni Cao Wenshin at Jinbei kung ano ang iniisip ni Tang Ziyu, ngunit si Tang Yunrong. Hindi siya komportable at sinabing, Wenshin, nasa bulwagan ang iyong ama. Bakit hindi mo batiin ang iyong ama kasama si Jinbei? Oo naman, sabi ni Cao Wenshin, pagkatapos ay naglakad papunta sa bulwagan kasama si Jinbei. Pagkatapos ng tanghali, humiwalay si Tang Yunrong kasama si Tang Ziyu at ang kanyang ina. Nang si Tang Ziyu ay nag-iisa sa kanyang ina, nagsimula silang mag-usap tungkol kay Jinbei. Akala ko isa lang siyang mahirap na sundalo, pero junior military officer pala siya. Nay, paano kung magiging girlfriend ako ni Jinbei? Biglang sinabi ni Tang Ziyu. Ang kanyang ina ay natigilan sa isang segundo, habang lumiwanag ang kanyang mga mata. Maganda sana, pero si Jinbei ay boyfriend ni Cao Wenshin. Hindi inisip ng ina ni Tang Ziyu na ito ay amoral, sa halip ay sinuportahan siya. Basta walang asawa, kaya kong samantalahin ang pagkakataong ito. Sa palagay ko ay hindi masamang ideya na maglaro ng ilang dirty tricks, sabi ni Tang Ziyu. Paano ang boyfriend mo? Tanong ng kanyang ina. Sumisid sa mga kwento, yakapin ang enchantment. Enheart v Epsilon Pound N. Hayaan mo na siya. Kung hindi ko makuha si Jinbei, itatago ko siya bilang boyfriend ko, sabi ni Tang Ziyu. Ginawa niyang plan B ang kanyang kasalukuyang kasintahan. Bago nagpakita si Jinbei, tinanggap ni Tang Ziyu ang kanyang kasintahan kahit na hindi niya ito mahal, ngunit nagbago ang isip niya simula nang lumitaw si Jinbei sa kanyang paningin. Kahit na mayaman ang boyfriend niya ngayon, hindi naman ito gwapo, hindi rin matangkad. Sa kabilang banda, si Jinbei ay gwapo, sexy, at may kapangyarihan. Tinanggap lang niya ang kanyang kasalukuyang nobyo para sa pera. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng plan B si Tang Ziyu. Bagamat hindi masyadong mayaman ang kanyang pamilya, nagkaroon sila ng family connection sa pamilya Tang na siyang pinakamayamang pamilya sa City B, kaya naging maimpluwensyang ang kanyang pamilya sa ilang lawak sa kanilang lungsod. Ang pamilya ni Tang Ziyu ay nanirahan sa isang third-tier na lungsod malapit sa City B. Marami siyang nakilalang mayayamang gwapong binata. Sa tuwing nakikita niya ang mga ito, palagi niyang sinisikap na mapalapit sa kanila, ngunit ang mga lalaking iyon ay gustong makipaglaro sa kanya o direktang hindi siya pinansin. Nilalayon niyang magpakasal, sa halip na makipaglaro. Ang pag-aasawa lamang ang makapagbibigay sa kanya ng gusto niya. Nay, kailangan kong maglakad-lakad para makita kung ano ang magagawa ko, sabi ni Tang Ziyu. Oo naman, sabi ng kanyang ina,
at naglakad si Tang Ziyo sa likod ng bakuran mag-isa. Sa likod bahay, sina Guning at Leng Xiaoteng ay sabay na kumakain ng tsaa, habang sina Gao Yi at Qiao Ya ay nagtuturo kay Hao Ran at sa iba pang kung fu. Maraming tao ang naakit dito, at patuloy na pinupuri ang mga kakayahan ni Gao Yi at Qiao Ya. Nang marinig ang ingay at tagay, lumakad din si Tang Ziyo. Bumaba ang paningin niya sa isang hindi pangkaraniwang gwapong binata nang pumasok siya sa likod bahay. Ang lalaki ay tiyak na si Leng Xiaoteng. Nakita ng pangalawang Tang Ziyo si Leng Xiaoteng, lubos niyang nakalimutan si Jinbei. Jesus, mas gwapo pa siya kay Jinbei. Halos hindi mailipat ni Tang Ziyo ang kanyang mga mata kay Leng Xiaoteng. Naniniwala siya na lahat ng babae ay sobrang magseselos sa kanya kung ito ay magiging boyfriend niya. Kahit ordinaryong lalaki lang siya, willing siyang pakasalan siya. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao dahil naimbitahan siyang dumalo sa kasal na ginanap ng pamilya Tang. Parehong napansin ni Guning at Leng Xiaoteng ang hitsura ni Tang Ziyo, ngunit napakaraming tao, lalo na ang mga babae, na nagpapapansin sa kanila, kaya hindi nila ito pinansin. Hindi naman maiwasan dahil pareho silang kaakit-akit para hindi pansinin. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Guning na iba ang hitsura ni Tang Ziyo, dahil hindi inalis ni Tang Ziyo ang kanyang mga mata kay Leng Xiaoteng. Lumingon si Guning para tingnan si Tang Ziyo, at napansin na binigyang pansin ni Tang Ziyo si Leng Xiaoteng. Ano ang iniisip niya? Gusto ba niyang nakawin si Xiaoteng sa akin? Sa pag-iisip niyan, hindi nasisiyahan si Guning. Kahit na si Tang Ziyo ay isang kamag-anak ng pamilyang Tang, hindi siya takutol na turuan siya ng leksyon. Si Leng Xiaoteng ang kanyang lalaki. Ningning, anong meron? Tanong ni Leng Xiaoteng kay Guning nang may pag-aalala sa sandaling ito. Wala, ngumiti si Guning sa kanya. Nang halos alas 4 na ng hapon, kailangan na nilang umalis papuntang hotel, kaya sinabihan ni Guning si Hao Ran at iba pa ang huminto sa pagsasanay ng kung fu. Ang mga taong nakatayo sa kanilang paligid ay naghiwa-hiwalay din, ngunit si Tang Ziyo ay dumiretso sa kanila. Hindi napansin ni Tang Ziyo ang hindi pangkaraniwang kagandahan ni Guning hanggang sa lumakad siya palapit, at nainggit sa isang iglap, ngunit nakilala rin niya si Guning. Alam niya na si Guning ang sikat na goddess Gu sa internet sa mga araw na ito, ngunit hindi niya alam na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan. Ang koneksyon ng pamilya ni Guning kay Tang Yunfan ay hindi pa naisa publiko, at kahit na malapit na siyang kamukha ni Tang Yunfan, hindi ito masyadong pinapansin ng mga estranghero. Mayroong maraming mga tao na magkatulad sa mundong ito pagkatapos ng lahat. Bukod dito, bihirang makilala ni Tang Ziyo si Tang Yunfan. Normal lang na hindi niya i-connect si Guning kay Tang Yunfan sa unang pagkikita. Upang makalapit kay Leng Xiaoteng, sinasadyang tinanong ni Tang Ziyo si Guning, "Hi, ikaw ba si Miss Gu?" Si Tang Ziyo ay kumilos ng matikas, ngunit patuloy niyang sinulyapan si Leng Xiaoteng nang kausapin niya si Guning. Inaasahan niyang tingnan siya ni Leng Xiaoteng. Sa kanyang pagkabigo, hindi siya nilinggan ni Leng Xiaoteng. Iyon ang una nilang pagkikita, at hindi siya kilala ni Leng Xiaoteng, kaya normal lang na hindi niya ito pinapansin. Inaliw ni Tang Ziyo ang sarili, dahil ayaw niyang aminin na hindi siya kaakit-akit. Si Tang Ziyo ay isang magandang babae, ngunit si Guning ay mas maganda kaysa sa kanya. Hindi niya alam na si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning, dahil maraming tao sa bakuran. Kung alam niya iyon, malamang na hindi niya sinubukang akitin si Leng Xiaoteng. Marami siyang nabasang balita tungkol kay Guning, kaya alam niya na si Guning ay hindi isang taong maaari niyang guluhin. Hindi lamang nagkaroon ng malakas na koneksyon si Guning, ngunit nagmamay-ari din siya ng maraming kumikitang kumpanya. Sa katunayan, si Guning lamang ay mas mayaman kaysa sa buong pamilya ni Tang Ziyo. Oo, ako si Guning. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Bagamat malinaw na alam ni Guning na walang magandang nilakad si Tang Ziyo, hindi niya ito maituro ngayon. Kaya, tila magalang si Guning. Ang pangalan ko ay Tang Ziyo,
isang kamag-anak ng pamilyang Tang, nakangiting sabi ni Tang Ziyo. Alam niya na maimpluwensyahan si Guning, kaya hindi siya nang ahas na maging mayabang. Bilang karagdagan, nais din niyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Leng Xiaoteng. Nang magpakilala siya, patuloy pa rin siyang sumusulyap kay Leng Xiaoteng upang makita ang reaksyon nito, ngunit hindi pa rin siya pinansin nito. Nakaramdam ng higit na pagkadismaya si Tang Ziyo. Ngunit patuloy na inaaliw ang kanyang sarili na ang mga bisita rito ay halos mga kamag-anak ng pamilyang Tang, kaya hindi maaaring humanga si Leng Xiaoteng sa kanyang pagkakakilanlan. Miss Gu, marami na akong nabasang balita tungkol sa iyo sa internet, at labis kitang hinahangaan. Sabi ni Tang Ziyo, at nagpanggap na fan ni Guning. Salamat, sabi ni Guning. Nako, aalis na tayo papuntang hotel. Natatakot ako na kailangan na nating umalis. Oh, tama. Ayaw ni Tang Ziyo na iwan si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya ito napigilan na lumayo. Kailangan niyang mapanatili ang magandang imahe sa harap ni Leng Xiaoteng. Anyway, magkikita pa naman sila mamaya. Hey, boss, interesado ba ang babaeng iyon sa Xiaoteng? Panay ang tingin niya sa kanya, sabi ni Haoran kay Guning. Napansin din niya ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Tang Ziyo. Nang marinig iyon, sumimangot si Leng Xiaoteng. Hindi niya gaanong pinansin si Tang Ziyo, ngunit ngayon ay hindi siya nagustuhan matapos malaman na interesado siya sa kanya. Nag-aalala siya na baka hindi masaya si Guning tungkol dito, kaya ayaw niyang magkagusto sa kanya ang ibang mga babae. Bihira na makakita ng ganitong tapat na lalaki tulad ni Leng Xiaoteng ngayon. Oo, tama ka, tumanggaw si Guning. Ang Xiaoteng ay malayo sa kanyang liga. Ngumuso si Chu Pihan ng may pang-aalipusta at naiinis. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang bagay na makasira sa relasyon nyo, tuturuan namin siya ng leksyon. Tama, pagsisisihan natin ang kanyang hanggal na ideya. Sumasang-ayon ako. Lahat ng mga kaibigan ni Guning ay nakipagtalo sa inis, na ikinatuwa niya. Sige, kahit gusto niyang sirain ang relasyon natin, dapat may kakayahan muna siya, sabi ni Guning, pagkatapos ay sumulyap kay Leng Xiaoteng. Hindi mo mapipigilan ang isang tao na iwan ka kung mayroon siyang ideya. Nangangahulugan ito na kung nais ni Leng Xiaoteng na iwan siya, madaling nakawin siya ni Tang Ziyo palayo kay Guning. Hindi mamahalin ni Guning ang isang lalaking hindi maaaring maging tapat sa kanya. Actually, nagbibiro lang siya dahil alam niyang si Leng Xiaoteng lang ang mahal niya. Gayunpaman, nagreklamo si Leng Xiaoteng, Ningning, paano mo nasabi iyan? Alam mo kung gaano kita kamahal. Ayoko rin sabihin, pero paano ko malalaman ang nasa isip mo? Sinadya ni Guning. Gusto mo bang makita ang puso ko? Tanong ni Leng Xiaoteng. Alam niyang nagbibiro si Guning, kaya hindi niya inisip na manligaw sa kanya ng ilang sandali. Ipakita mo sa akin ang iyong puso. Hinamon siya ni Guning. Ipapakita ko sa iyo kapag tayo ay nag-iisa, sabi ni Leng Xiaoteng sa tainga ni Guning sa isang mapagmahal na tono. Nang marinig iyon, namula si Guning. Binigyan niya ng mabilis na tingin si Haoran at ang iba pa, kung marinig nila iyon, na magiging sobrang nakakahiya. Hindi alam ni Haoran at ng iba pa kung ano ang sinabi ni Leng Xiaoteng sa tainga ni Guning, ngunit parang natatawa sina Gao Yi at Qiaoya. Mag-boyfriend at girlfriend din sila, kaya naiintindihan nila ang sinabi ni Leng Xiaoteng. Si Haoran at ang iba ay na-curious, ngunit hindi sila naglakas loob na tanungin sila. Si Tang Ziyo ay bumalik sa tabi ng kanyang ina mamaya. Maganda ang kanyang kalooban dahil sa hitsura ni Leng Xiaoteng, ngunit nakaramdam din siya ng sama ng loob dahil nabigo siyang makipag-usap sa kanya. Nang makita ang galit na mukha ni Tang Ziyo, naalala ang kanyang ina at tinanong siya, "Mahal kong anak, hindi ka ba nakaisip ng magandang ideya? Dahan-dahan lang, may oras pa tayo." Naisip ng ina ni Tang Ziyo na nabalisa siya dahil kay Jinbei. Inaasahan din niya na si Tang Ziyo ay maaaring maging kasintahan ni Jinbei, ngunit hindi madaling gawin iyon sa loob ng maikling panahon. Hindi, umiling si Tang Ziyo, pagkatapos ay natuwa bigla. "Ma,
Ngayon lang ako nakakita ng lalaking mas maganda kaysa kay Jinbei. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siya. Nagbago na ang isip ko ngayon, at nawalan ng interes sa Jinbei. Ano? Gulat na gulat ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na magbago ang isip ni Tang Ziyo ng ganoon kaga. Dahil ang lalaki ay mas maganda kaysa kay Jinbei, maliwanag na nagbago ang isip ni Tang Ziyo. Hindi inisip ng kanyang ina na ito ay mali, dahil lahat ay nais ng isang mas mahusay na pagpipilian. Kasabay nito, curious din ang kanyang ina kung gaano kagwapo ang lalaking nakatulala kay Tang Ziyo. Alam mo ba ang kanyang pangalan? Apurahang tanong ng kanyang ina. Walang ideya. Nagalit si Tang Ziyo. Gagawa ako ng paraan para tanungin siya mamaya. Gusto niyang itanong iyon kanina, ngunit sinabi ni Guning na kailangan nilang umalis, kaya kailangan niyang sumuko. Mahusay, ngunit isipin mo rin ang iyong imahe. Huwag kang mag-iwan ng masamang impresyon sa kanya, sabi ng kanyang ina. Naiintindihan ko, sabi ni Tang Ziyo. Sandaling nag-isip ang kanyang ina, saka muling ibinuka ang kanyang bibig. Bakit hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang suot ng lalaki ngayon? Matutulungan kitang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanya. Oo naman, sumang-ayon si Tang Ziyo sa kanyang ina tungkol doon. Nakaitim siya, mga 1.8 na metro ang taas at nananatili sa isang grupo ng mga bagets. Sa tingin ko siya na ang pinakagwapong lalaki ngayon. Oh, nakita ko siyang kasama ni Guning noon lang. Pagkasabi niyan, kinuha ni Tang Ziyo ang kanyang telepono. Hindi narinig ng kanyang ina ang tungkol kay Guning at nagtanong, sino si Guning? Sandali, sabi ni Tang Ziyo, at hinanap ang larawan ni Guning sa internet. Nakita mo. Ito si Guning, at siya ay may malapit na relasyon sa pamilyang Tang. Naisip ng ina ni Tang Ziyo na mukhang pamilyar si Guning nang makita niya ang larawan ni Guning, at pagkatapos ay naalala niya si Tang Yunfan. Ang ina ni Tang Ziyo ay madalas na nakilala si Tang Yunfan noong bata pa sila, kaya nagkaroon siya ng impresyon sa batang Tang Yunfan. Gayunpaman, alam din niya na hindi pa nagpakasal si Tang Yunfan, kaya hindi niya ikinonekta si Guning kay Tang Yunfan. Naisip niya na baka medyo pamilyar lang sila. Couple ba sila? Biglang nagtanong ang ina ni Tang Ziyo, dahil napakaganda ni Guning. Si Cao Wenshin ay hindi gaanong mas maganda kaysa kay Tang Ziyo, ngunit may malaking agwat sa pagitan ni Guning at Tang Ziyo ayon sa kanilang hitsura. Parang hindi naman. Si Guning ay 18 lamang, at nag-aaral pa rin siya sa high school, sabi ni Tang Ziyo. Sa katunayan, hindi pa nabasa ni Tang Ziyo ang lahat ng balita tungkol kay Guning, o malalaman niya na may boyfriend na si Guning. Isang balita sa internet ang naglantad sa romantikong relasyon ni Guning kay Leng Xiaoteng. Malinaw na ayaw isipin ni Tang Ziyo na mag-asawa sina Guning at Leng Xiaoteng. Nag-aatubili siyang inisin si Guning ngayon. Gayunpaman, kahit na ayaw niyang guluhin si Guning, naniniwala siya na iiwan ni Leng Xiaoteng si Guning para sa kanya hanggat nakaisip siya ng magandang paraan para akitin siya. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Nang malaman ng ina ni Tang Ziyo na si Guning ay isang 18 taong gulang na high school student, naisip din niya na imposibleng mag-asawa sina Guning at Leng Xiaoteng. Magaling, titingnan ko kung ano ang malalaman ko tungkol sa lalaki, sabi ng ina ni Tang Ziyo, pagkatapos ay naglakad palayo. Umaasa si Tang Ziyo na maaaring malaman ng kanyang ina ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol kay Leng Xiaoteng, mas maganda kung single pa si Leng Xiaoteng. Bagamat napakalaki ng bahay ng pamilya Tang, maraming tao ngayon, kaya okupado na ang sala. Sinabihan ni Guning si Haoran at ang iba pa na maghintay sandali sa labas, habang sila ni Leng Xiaoteng ay naunang pumasok. Ang mga taong magkasing edad ay nag-uusap at umiinom ng tsaa ng magkakagrupo sa sala. Sa isang sulok ng sala, si Tang Haifeng at ang kanyang mga dating kaibigan ay casual na nag-uusap, kasama sina Master Lei at Zhao Yiro. Sila ang matalik na kaibigan ni Tang Haifeng, kaya pumunta sila rito kaninang madaling araw. Para sa iba pang tatlong master, hindi alam ni Guning kung sino sila, ngunit narinig ng isa sa kanila ang pangalan ni Guning.
Siya ang lolo ni Cao Wenxin, si Master Cao. Nang makita sina Guning at Leng Xiaoteng na naglalakad, ikanaway ni Tang Haifeng ang kanyang kamay sa kanila. Ningning, Xiaoteng, halika rito. Tumingin ang iba sa paligid ng Tang Haifeng. Nang mapunta ang kanilang paningin kina Guning at Leng Xiaoteng, lahat sila ay natigilan sa kanilang namumukod tanging hitsura. Hay, lolo, nakangiting sabi ni Guning. Ang batang babae na ito ay mukhang katulad ni Tang Yunfan noong siya ay bata pa. Sino siya? Pinagmasdan ng isang master si Guning sa loob ng ilang segundo. Mga ad ng Pub Future. Siya ang matandang kaibigan ni Tang Haifeng, kaya naalala niya kung ano ang hitsura ni Tang Yunfan noong bata pa si Tang Yunfan. Mayroon akong parehong pakiramdam, sabi ng isa pang master. Narinig nilang lahat si Guning na tinatawag si Tang Haifeng na kanyang lolo. Ngunit hindi nila akalain na may relasyon siya kay Tang Yunfan dahil alam nilang lahat na hindi pa nag-asawa si Tang Yunfan. Kung tutuusin, ang batang babae ay mukhang napakabata, kaya normal para sa kanya na tawagin si Tang Haifeng na lolo. Ito ay isang paraan para ipakita ng mga kabataan ang kanilang paggalang sa isang matanda. Haha, siya ay anak na babae ni Yunfan, biolohikal na anak, kaya malapit silang magkahawig sa isa't isa, sabi ni Tang Haifeng ng buong pagmamalaki. Ano? Nagulat ang mga dating kaibigan ni Tang Haifeng. Siya ang biological na anak ni Yunfan. Tang, nagsisinungaling ka ba sa aming mga mukha? Bakit hindi pa natin ito narinig dati? Masyadong nakakagulat na maging totoo sa kanilang mga mata. Hindi ito kasinungalingan, sabi ni Tang Haifeng at bumantong hininga. Nangyari ang lahat 19 na taon na ang nakakaraan nang mawala si Yunfan noon. Ang ina ni Ningning ang nagligtas sa kanyang buhay, at pagkatapos ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa kasamaang palad, si Yunfan ay nahuli sa isa pang aksidente at iniwan sila. Hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Ningning at sa kanyang ina hanggang ilang linggo na ang nakalipas. Sa pagsasalita tungkol dyan, si Tang Haifeng ay nakaramdam ng swerte at pagkasabik. Walang sino man ang hindi magugustuhan ang isang apo na kasing husay ni Guning. Bilang karagdagan, siya rin ang biological na anak ni Tang Yunfan. Hindi nag-abala si Tang Haifeng na ilihim ito sa mga dati niyang kaibigan. Bukod dito, alam na ni Master Lei at Zhao Yiro ang tungkol dito. Nang marinig iyon, nagulat ang iba pang mga matandang kaibigan ni Tang Haifeng. Ang batang babae na ito ay nagmamana ng isang mahusay na jin. Napakaganda niya, sabi ng isang master. Sumasang-ayon ako, sabi ng isa pang master. Si Master Lei, sa kabilang banda, ay napansin ni Leng Xiaoteng at sinabing, ang binatang ito ay nakatayo ng tuwid, at tila isang mabuting tapat na matuwid na lalaki. Kung tama ang hula ko, dapat ay sundalo ka, pero hindi pangkaraniwan, di ba? Si Master Lei ay naglingkod sa hukbo noon, kaya marami siyang alam tungkol sa hangin ng isang sundalo. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Haha, ang binatang ito ay hindi simple, kaya hindi ko alam kung angkop na sabihin sa iyo kung sino siya, sabi ni Tang Haifeng.